So number one dito sir, wala tayong problema sa availability ng gamot at yan po ay libre. Yes, Manong Ted. Lahat po ng ating mga health center ay patuloy na nagsusupply ang DOH. Kung magkaroon man po ng araw na sasabing wala, usually kinukuha yung pangalan na pinapabalik. Dahilan lamang po yun na nagre-replenish dahil sunod-sunod nga po yung ating mga bagyo. Pero at the national level, yun pong ating total stocks, hindi po siya nauubos. Okay. Ang leptospirosis po ay nakamamatay. Ano po? Yan ang fact, no? Nakamamatay po ito pero naaagapan. So doktor, kapag po ikaw ay kahit na walang sugat kaninyo, 'di ba? Pwede ho kang dapuan pa rin ng leptospirosis. Ano ho ba itong uri? Ano ba ito? Microbe ba ito? Ano ho ba ito? Opo, Manong Ted, isa po siyang mikrobyo, yung tinatawag nating Leptospira, na mamalagi siya sa ihi ng daga o kaya ng ibang hayop na mamalyan tulad ng aso, pusa, lahat po ng kanilang ihi at dumi. Tapos pag nahaluan nyo ng tubig baha, doon po nakukuha yung mikrobyo. Nakamamatay ho siya, tama po yung pagkasabi ninyo, pero pwede naman ho siyang maiwasan. So importante ho talaga dito, kahit ano pong dahilan, wag na po sanang kung makaiwas, pero naintindihan namin may mga sitwasyon talagang hindi makaiwas. Pagka dumikit po sa tubig baha, or kahit po natalsikan, may mga pasyente, Manong Ted, hindi sila lumusong sa baha, pero natalsikan sa, yung bang tawag dito, pag may dumaan na sasakyan, lumilipad yung tubig mula sa bangketa. So yun yung natalsikan kasi yung pong mata, saka yung ating ilong at saka bibig, pwede rin yung pasukan ng mikrobyo. Okay, ano pong mga stage yung irreversible na at mukhang fatal na po sa mga tatamaan ito? Sa awa ng Diyos, wala naman pong irreversible pero pahirap ng pahirap yung paggamot, Manong Ted. Typically kasi ang tinatamaan ng leptospirosis yung ating bato kaya nawawalan ng ihi. Tinatamaan rin yung baga. Meron tayong mga pasyente nagkakaroon ng pulmonary problem sa ating baga dahil doon napunta yung mikrobyo. Pwede rin hong tumama yung mikrobyo. Ito yung mas malala talaga sa utak. So yung iba pong mga pasyente na ICU dahil nawawala po sa consciousness, nawawalan ng malay or kaya nag-iiba yung kanilang pagkilos dahilan sa utak yung tinatamaan. Pero lahat po niyan, basta naagapan sa ospital at nabigyan ng tamang antibiotic, kaya pong gamutin. Labanan lang ho talaga pagka mas malala yung sakit. Opo, dito ho ba meron pong mga edad na mas kumbaga vulnerable? Napansin namin, Manong Ted, wala pong pinipiling edad. Maganda, yung pang pinaka-spread nung kanyang age distribution na mula bata hanggang matanda nakakakita tayo ng pasyente. Ngunit marami tayong nakikita, yun po mga working age tsaka kalalakihan dahil naintindihan po natin, particularly yung mga Manong Ted, hindi siya yung mga rider, yung mga delivery rider. So sabi nga po namin, napansin namin kasi di ba kahit umuulan na kailangan nila maghanap buhay so lumalabas sila. Napansin po namin yung kaya payo na rin po namin para sa mga rider magbota ho tayo or kung kakayanin po yung pong ginagamit ng mga reporter yung parang waders na sinasabi pagka malakas po yung ulan para talagang di tayo malubog sa baha.